Matthew chapter 22, verse 1 to 14. Okay. Simulan natin sa verse 1. Jesus spoke to them again in parable, saying, si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga na nagsasabi, verse 2, the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. Ang kaharian ng langit daw ay katulad ng isang hari na naghanda ng piging sa kasalan para sa kanyang mga anak. Verse 3, he sent his servants to those who had been invited for the banquet to tell them to come, but they refused to come. Sa Tagalog, ipinadala niya ang kanyang mga alipin sa mga inanyayahan sa piging upang sabihin sa kanila na pumunta. Ngunit tumanggi silang pumunta. Verse 4, then he sent some more servants and said, tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet. Pagkatapos ay nagpadala pa siya ng ilan pang mga alipin at sinabi, sabihin mo sa mga inaanyayahan na inihanda ko na ang aking hapunan. Ang aking mga baka at pinatabang baka ay kinatay na at ang lahat ay handa na. Halika sa piging ng kasal. Verse 5, but they paid no attention and went off, one of his field, another to his business. Ngunit hindi nila pinansin at umalis, isa sa kanyang bukid, isa sa kanyang negosyo. Verse 6, the rest seized his servant, mistreated them and killed them. Sinunggaban ng iba ang kanyang mga alipin, pinagmalupitan at pinatay. Verse 7, nasusundan niyo po ako. The king was enraged. He sent his army and destroyed those who murderers and burned their city. Nagalit ang hari. Ipinadala niya ang kanyang hukbo at pinuksa ang mga mamamatay tao at sinunog ang kanilang lungsod. Verse 8, then he said to his servant, the wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging ng kasalan, ngunit hindi karapat-dapat na pumunta ang mga inanyayahan ko. Verse 9, so go to the street corners and invite to banquet anyone you find. Kaya pumunta kayo sa mga sulok ng kalye, anyayahan sa piging ang sinumang masumpungan ninyo. Verse 10, so the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good. And the wedding hall was filled with guests. Kaya't ang mga alipin ay lumabas sa mga lansangan at tinipon ang lahat ng mga taong nasumpungan nila. Ang masasama at gayon din ang mabubuti. At ang bulwagan ng kasalan ay napuno ng mga panauhin. Verse 11, but when the king came in to see the guest, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, napansin niya ang isang lalaki doon na hindi nakasuot ng damit ng pangkasal. Verse 12, he asked
How did you get in here without wedding clothes, friend? The man was speechless. Tinanong niya, paano ka nakapasok dito nang walang damit pangkasal, kaibigan? Hindi nakaimik ang lalaki. Verse 13. Then the king told the attendants, tie him hand and foot and threw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Pagkatapos ay sinabi ng hari sa mga tagapaglingkod, gapusin ninyo siya sa mga kamay at paa. Itapon ninyo sa labas sa kadiliman kung saan magkakaroon ng pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Verse 14, ito yung talata kanina natin na binasa. For many are invited, but few are chosen. Sapagkat marami ang inanyayahan, ngunit kakaunti ang napili. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita ngayong umaga. Hayaan niyo po na kami ngayong umaga ay masaturate ng iyong biyaya. Hayaan niyo po na mangusap kayo sa puso ng bawat isa. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay siyang magsalita, siyang madinig, siyang magpaliwanag sa bawat isa. At ang iyong lingkod ay walang kakayahan at umaasa lamang sa iyong biyaya, ay kasangkapanin niyo po upang ma-deliver ang iyong mga salita sa aming kalagitnaan. Salamat, Ama. Amin pong sinasaway ang anumang espiritu ng kaaway, maging ito man ay paggambala sa aming kaisipan sa mga iba't ibang suliranin, mga antok o kawalan ng gana o resistance spirit. We rebuke this all spirit, it is not from God. In Jesus' name, lumayas ka sa lugar na ito sapagkat hindi ka namin kailangan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Bakit nawalan ako ng sound? Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Lobat yata. Mike, hello. 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 Mike. Wala. Mike. Hello. Hello. Saan ako nagkulang? Okay, ang ating pamagat ng ating talata ngayong umaga ay the wedding garment. Okay. Amen po ba? The wedding garment. Sa Tagalog, ang kasuotang pangkasal. Meron na? Wala. Hello, hello. Mic, test. Ayan, ayan, ayan. Okay, amen po ba? Okay. Lahat po tayo ay makinig na mabuti sapagkat itong parables ng ating Panginoon ay naghahayag ng dakilang katotohanan ngayong umaga. Kung paano ang isang tao ay makakapasok sa kaharian ng langit, sino ang makakapasok at sino ang hindi. Hello, Mike. Okay, okay.
Ulitin ko yung sinabi ko kasi parang pabulong lang eh. Okay. Makinig po tayo mabuti. Amen. Sapagkat ang parables na ito ng Panginoon ay naghahayag ng dakilang katotohanan. Kung sino ang papasok sa karya ng langit at sino ang hindi. Amen? Amen po ba? Okay, pag-usapan muna natin yung number 1. The parables, context, and meaning. Okay. Ang konteksto at ang kahulugan ng parabola. Number 1, the wedding banquet represents the kingdom of heaven, an eternal future celebration of salvation and unity with God. This will occur after the rapture of the church at the second coming of Christ. Amen po ba? Sundan po niyo po ako diyan sa ating screen sapagkat nailagay ko po lahat ito sa screen. Sa Tagalog niyan, the wedding banquet is ang piging sa kasal. Okay? Amen po ba? Nakadalo na ba kayo ng kasalan? Oh, parang wala naman siguro ditong inosente pa kung ano ba yung kasal, ano ba yung kasalan. Oh, lahat tayo na-invite na, lahat tayo ay kahit na hindi ka nga invited, di pumupunta kayo. Di ba? Amen. Oh, lahat tayo napunta na ng kasalan. Amen. Oh, yung hindi pa napunta ng kasalan, mamaya ipapaliwanag ko siya kung ano yon. Okay. May piging. Siyempre pagkasalan, may kainan. Ito yung banquet. Ito yung wedding banquet. Ito yung piging ng kasal. Ang sabi sa ating notes, ang piging ng kasal, kinakatawan ang kaharian ng langit, isang walang hanggang pagdiriwang sa hinaharap ng kaligtasan at pakikipag-isa sa Diyos. Ito ay magaganap pagkatapos ng rapture of the church sa ikalawang pagparito ni Kristo. Amen po ba? Amen. Do you get that? Amen. Na sa pagparito ng ating Panginoon, may piging sa langit. Lahat ng na-rapture kasalo ng ating Panginoon si isang kainan sa langit. Okay? So napakasarap po nito ng pagkakataong ito. Ako po ay excited na makasalo ang Panginoon sa hapagkainan. Kayo po ba excited? Okay, so yun po ang wedding banquet na tinatawag po dito. Tinignan ko po ang Bible commentary para po makuha natin yung context ito kung bakit may ganon. Okay, sabi ng Bible commentary, babasahin ko muna sa English. Wedding banquet was one of the most joyous occasion in Jewish life and could last for up to a week. And in Jewish society, the parents of the betrothed generally draw up the marriage contract. The bride and groom would meet, perhaps for first time, when this contract was signed. The couple was considered married at this point, but they would separate until actual time of ceremony. The bride would remain with her parents, and the groom would leave to prepare for their home. This could up quite a while. When the home was ready, the groom would return for his bride without notice. The marriage ceremony would then take place, and the wedding banquet would follow. Tagalogin natin para maintindihan natin. Ang piging daw ng kasal ay isang pinakamasayang okasyon sa buhay ng mga Hudyo
at maaring tumagal dito ng 1 linggo. Sa atin po ang kasalan, 1 araw lang. Pero sa mga Hudyo po, 1 linggo sila nagkakainan, nagkakasayahan pagka may kasal. Ngayon, sabi dito, sa lipunan ng mga Hudyo, ang magulang ng katipan ay karaniwang ipinagkasundo ng kontrata ang kasal. Ganito po yan. Halimbawa, may anak kang babae, yung isa naman may anak na lalaki. Yung mga magulang ang nag-uusap, pakasal natin yung anak natin. Wala pong ligawang na nagaganap. Hindi katulad yan sa panahon natin. Hindi katulad ng ating kultura. Ang kultura nila, yung magulang ang namimili ng mapapangasawa. Do you get that? Okay, nakuha natin. Sabi dito, magkikita ang ikakasal na lalaki at babae sa unang pagkakataon. Pagkatapos nito ay pipirmahan ang kontrata ng bawat panig. Hindi pa ho sila nagkikita sa unang pagkakataon. Saka pa lang sila magkikita pag magpipirmahan, magsasign ng contract ang both side. Okay. Itinuturing na kasal na ang mag-asawa sa puntong ito. Ngunit, maghihiwalay sila hanggang aktwal na oras ng seremonya. Ang nobya ay mananatili sa kanyang mga magulang at ang lalaking ikakasal ay aalis upang ihanda ang kanilang tahanan. Maaring magtagal ito. Kapag handa na ang lahat, babalik ang lalaking ikakasal para sa kanyang nobya nang walang abiso. Pagkatapos ay magaganap ang seremonya ng kasal at kasunod na ang piging ng kasal. Okay, naintindihan niyo po? Okay, yung po ang design ng mga Hudyo. Pagka nagkapirmahan, maghihiwalay muna, aalis ang lalaki para ihanda ang kanilang tirahan o lahat na, ipiprepare niya. Pagkatapos, babalik siya dun sa babae, yung babae laging nakaready ito. Dahil anumang oras bumalik yung lalaki, kasalan ka agad yun. Oh. Ganun po ang sistema nila. At pagkatapos ng kasalan, kainan na, 1 linggong kainan. Okay, sinasalamin po nito ang ating Panginoon at ang iglesia, ang church, ang body of Christ. Na sa panahong ito, tayo ay nandito, umalis ang Panginoon at hinihintay natin siya kung kailan siya babalik. Larawan ito ng ating Panginoong Jesucristo na tayong mga mananampalataya ay naghihintay muna. Hindi natin alam kung gaano katagal, pero pagbabalik ng Panginoon, biglang-biglang babalik at tayo po ay kukunin. Yan ay yung sasalubungin natin ng Panginoon sa himpapawid at magkakaroon doon ng piging. Amen po ba? Okay. So napakaganda ang kultura ng Hudyo, kaya doon ho ipinattern ang pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? So, ito po ay larawan. This is the picture of Christian in our time as we await the return of Jesus Christ coming. Okay. Second, kanina tinignan natin yung the wedding banquet. The second, the king's invitation. Okay. Tingnan naman natin yung nag-invite yung hari. Di ba? Yung hari po ang nag-invite kasi yung anak niya ang ikakasal. Nasusundan niyo po ako? Ang hari ang nag-invite kasi yung anak niyang prinsipe ang ikakasal. Okay. The king's invitation represents God. Siya po yung king. Ongoing offer of salvation initially extended to the chosen. Yung chosen po, ito po yung Israel, through His Son, the bridegroom, si Jesus, but later rejected. Okay, Tagalog. Ang imbitasyon ng hari
kumakatawan sa patuloy na alok ng kaligtasan ng Diyos. Siya yung king. Sa simula ay ipinaabot niya yung kanyang invitation doon sa piniling bayan. Ito po ang Israel. Doon unang bumaba ang Kristo, doon unang ipinangaral ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang anak na lalaking ikakasal, si Jesus. Ngunit kalaunan, tinanggihan po nila ito. Okay. Sino po ang kinakatawan ng hari? Ang Diyos Ama. Amen? Sino naman ang lalaking ikakasal? Si Jesus. Amen? Sino po yung unang inanyayahan? Ang bansang Israel. Okay? So, number 3, the third, the rejection. Pansin naman natin, yung pagtanggi po nila. The rejection, those who were first invited, rejected the invitation, representing Israel's rejection of Christ. They had their own reason. Some ignore it. Others went to their field and businesses. Sa Tagalog niyan, yung pagtanggi. Amen. Nasusundan niyo po ako. Okay. Ang mga unang inanyayahan ay tumanggi sa paanyaya. Kumakatawan sa pagtanggi ng Israel kay Kristo. Sila ay may kanya-kanyang dahilan. Ang iba ay hindi ito pinansin. Ang iba ay pumunta sa bukid at kanilang mga negosyo. Amen. Yan po ang pagtanggi ng Israel. Nung pumunta dito si Kristo, hindi tinanggap ng Israel, kaya ang Israel po hanggang ngayon ay hindi Kristiyano. Tinakwil nila si Jesus. In fact, sila pa po ang nagpapako kay Jesus sa cross. Okay. Tingnan natin yung ikaapat. The newly invited guest. Okay. Sino po ito? Then the king opened the invitation to all. Ilan po ang inimbitahan ng hari? Lahat, all. And this was the Gentiles. Everyone was invited, good and bad, showing that the gospel was for everyone, not just as select few. Sa Tagalog niyan ay ang bagong mga inanyayahang panauhin. Sino po ito? Sabi dito, pagkatapos ay binuksan ng hari, matapos pong tanggihan ng unang inanyayahan, di ba? Nasusundan niyo po ako, yung unang inanyayahan ng Israel, tumanggi. Kaya, nag-utos ang hari at inimbitahan ang lahat ng mga tao. Pagkatapos ay binuksan ng hari ang panyaya sa lahat. Ito ay ang mga hintel. Inanyayahan ang lahat, maging mabuti at masama, na nagpapakita na ang Ebanghelyo ay para sa lahat at hindi lamang sa piling iilan. Okay. So, ang hintel po dito, ang Gentiles, ay lahat ng tao na hindi Hudyo. Tanungin mo yung katabi mo kung Hudyo yan. Kung hindi Hudyo yan, hintel yan. Amen? Lahat po ng bansa, ang tawag ng Biblia dyan, kasi ang Bible ay may dalawang tao lamang. Pag nagbasa ka ng Biblia, dalawang tao lang ang mababasa mo sa Bible, isang Hudyo at isang hintel. Lahat ng tao na hindi Hudyo, ang tawag doon ay hintel. Amen po ba? So, makikita natin na ito po ay tinanggihan una ng inimbitahan na Israel, kaya dinala ng Diyos sa mga hintel. Natapos na natin yung pag-aaral natin doon sa parables, context and meaning. Ang konteksto at ang kahulugan ng parabola. Second, okay, punta tayo sa ikalawa. The wedding garments meaning. Okay, are you listening?
ang kahulugan ng kasuotang pangkasal? Okay, tingnan natin. Ano ba ang kahulugan ng kasuotang pangkasal? Number 1, what is the wedding garment signifies? Okay, hindi ko naalagay sa Tagalog yung pero pakinggan nyo na lamang yung translation yan. Ano ang ipinahihiwatig o ang ibig sabihin ng damit pangkasal? Are you listening? Hindi po kayo natutulog. Okay. Ano ang ibig sabihin ng damit pangkasal? What is the wedding garment signifies? Letter A. The wedding garment is interpreted as the righteousness of Christ. Ano po ang interpretasyon ng wedding garment? Righteousness of Christ that is imputed to believers through faith and grace. This is the foundational requirements for entrance into the kingdom of heaven, which replaces the dirtiness of sin. Sa Tagalog, ang damit pangkasal ay binibigyang kahulugan bilang ang katuwiran ni Kristo, the righteousness of Christ. Amen po ba? Na ibinibigay sa mga sumasampalataya sa pamagitan ng sa mga mananampalataya, sa pamagitan ng pananampalataya at biyaya. Amen po ba? Nasusundan niyo po ako. Ito ang pangunahing pangangailangan para makapasok sa langit, sa kaharian ng langit, at pumalit sa dumi ng kasalanan. Pinalitan po, tayong lahat ng mga tao ay marumi sa kasalanan. Pinalitan ito ng katuwiran ni Kristo. Amen po ba? Yung katuwiran ni Kristo, isinuot sa iyo. Amen? Nakukuha nyo? Amen po ba? Nasusundan nyo ako? Tayo na hindi karapat-dapat pumasok sa kaharian ng langit, dinamitan ng katuwiran ni Kristo upang hindi na tayo matagpuan sa karumihan. Ito ang paraan. Hindi ka makakapasok ng langit nang hindi mo suot ang wedding garments, ang katuwiran ni Kristo. Amen po ba? Hello? Importante po ito kasi baka umaasa ka sa sarili mong katuwiran. Ako naman ika'y mabait. Ako naman ika'y kung magalit hindi makabali ng lutong kamote. Ganon ika ako kabait. Maski nga ika lamok. Hindi ko pinapatay sa kabaitan ko. Oh. Baka yan ang katuwiran mo. Hindi ka makakapasok ng langit. Kahit anong bait mo, ikaw na ang pinakamabait na tao. Lalo naman yung mga salbahe. Amen po ba? Kung yung mabait hindi makakapasok ng langit, lalo na yung salbahe. Lalo na yung sa tingin niya, siya ay masamang damo. Di ba may mga ganong tao? Oh, hindi tinatanggap sa langit anumang kalagayan ng tao. Malibang may suot ka ng damit ng pangkasal. The wedding garment. At ito ay sumisimbolo saan? Sa katuwiran ni Kristo. Amen? Nasusundan niyo po ako. Letter B. The wedding garment also represents the renewed life that a true believer lives. It means having a sincere and growing faith which shows the transformation brought about by faith through action such as compassion for the lost souls, kindness to others, and service in the Lord's ministry. The wedding garment is not your own good works, but it is God's work
the righteousness of Jesus Christ that has been imputed to you by the grace of God. Okay, Tagalogin natin. Ang damit daw pangkasalan, are you listening? Ang damit pangkasalan ay kumakatawan din sa panibagong buhay na nabubuhay sa isang tunay na pananampalataya. Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng tapat at lumalagong pananampalataya na nagpapakita ng pagbabagong dulot ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga kilos tulad ng pagkahabag sa mga nawawalang kaluluwa, kabaitan sa iba, at paglilingkod sa ministeryo ng Panginoon. Ang damit pangkasalan ay hindi ang iyong sariling mabubuting gawa, ngunit ito ay gawa ng Diyos. Ang katwiran ni Kristo na ibinilang sa iyo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Are you listening? Amen po ba? So, kumakatawan din yung damit pangkasalan dun sa nagbago na buhay mo. Amen? Kasi ang isang tunay na mananampalataya ay nagbabago ang buhay. Pag sinabi mo ikaw ay mananampalataya ni Kristo at wala kang pagbabago, hindi po totoo ang iyong pinapahayag. Kasi ang isang mananampalataya ni Kristo na nabubuhay na may totoong pananampalataya, nagbabago ang buhay. May patutuo siya ng dati niyang buhay na binago ng Panginoon. Amen po ba? O, maaaring siya ay dating sugarol, maaaring siya ay dating manginginom, dating drug addict, dating babaero, dating lalakero, ano pa? Lahat na ng sabungero, basagulero, lahat. Nagbago nung sumampalataya kay Kristo. Kaya ang damit pangkasalan ay kumakatawan din sa isang tao na binago ng Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Sabi dito, you were taught with regards to your former way of life. Ano ba yung mga former way of life natin? To put off your old self. Amen. Which is being corrupted by its deceitful desires. Okay? Amen? Verse 23. To be made new in the attitude of your minds. Verse 24. And to put on the new self. Amen po ba? Created to be like God in true righteousness and holiness. Sa Tagalog, kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Amen po ba? Ito po ang nangyayari sa isang mananampalataya. Tumatalikod sa dating pagkatao. Put off the old self. Amen po ba? Ang pagkataong ito ang siyang napapahamak at nagpapahamak sa inyo dahil sa masamang hangarin na dumadaya sa inyo. So, ang mga hindi mananampalataya, ang taglay niya ay puro kabulastugan sa buhay. Puro ang layunin niya, manlamang sa kapwa, mang-isa ng kapwa, ang hangarin niya lagi ay pakabig, hindi patulak. Puro pakabigyan. Amen? Magbabait-baitan yan kasi may interest. Ganyan po ang hindi mananampalataya. Lagi siyang mayroong masamang
hangarin sa kanyang kapwa. Sa verse 23, baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Amen? Oh. Kayo ba mula nung dumadalo kayo at nakakapakinig ng salita ng Diyos ay may pagbabago ba? Kayo po ang sasabi niyan sa sarili nyo, may pagbabago ba ako? Amen ba? Oh. Kasi habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, unti-unti kang nagbabago. Kasi tinatablang ka nito. Amen? Para kang hinahalukay ang kalooban mo pag nakakadinig ka ng Word of God. Kaya ang taong nakikinig ng salita ng Diyos, unti-unti siyang sumasampalataya sa Panginoon, nagbabago ang kanyang pag-iisip. Una ho dito sa ating pag-iisip. Sumunod na dyan yung kanyang pag-uugali. Di ba sabi niya sa verse 23, baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Hindi pwedeng nagbago yung pag-uugali mo, yung isipan mo hindi. Sabi nga, what's your thought? Ano pa ba yung sabi ng what's your thought? And they become your words. Kung ano daw ang iniisip mo, yun ang sasabihin mo. So, what's your words? Because it become your action. Di ba? Ingatan mo ang iyong pagsalita kasi kung ano sinasabi mo, yun ang gagawin mo. Oh. What's your action? Because it becomes your attitude, your character. Kung ano ka, ang kilos mo, iyan ka. Diyan ka natatakan. Yan ang karakter mo. Oh. So what's your character? Because it will be your destiny. Amen po ba? Amen. Verse 24. Ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng Diyos. Yan. Kung binigyan ka nito, ipakita mo na. Ilitaw mo sa buhay mo itong bagong pagkatao. Are you listening? Ngayon, kung walang pagbabago sa iyo, hindi ka nakasuot ng damit pangkasal. Palalayasin ka balang araw. Hindi ka papapasukin balang araw. Mananangis ka sa labas. Itatapong ka sa labas. Oh. At doon siya ay ang sabi diyan, magngangalit ang kanyang ngipin. Oh. Sabi niya, ako'y walang ngipin. Bungi ako. Kaya walang magngangalit. Okay. Mangngangalit ang iyong gilagid pag wala kang ngipin. Mas masakit yun. Oh. Di ba? Okay. So, ang renewed life or transformed life, ito ang tanda na ikaw nga ay nakadamit pang kasal. Amen po ba? Oh. At isa ito sa, kumbaga, isa dito ay marunong ka ng mahabag sa mga hindi mananampalataya pa. Are you listening? Isa sa tanda na ikaw ay tunay ng mananampalataya, nakadamit ka na ng pangkasal o nakadamit ka na ng katwiran ni Kristo, marunong ka ng mahabag sa mga hindi mananampalataya. Amen po ba? Kaya, kung marunong ka na mahabag sa hindi mananampalataya,
may PTI ka dapat. O, ayan, nadali na yung ano natin. Amen po ba? O, may PTI ka dapat. Kasi nga, ito po ang ating gawain dito. Habang nandito tayo, mag-akay tayo ng kaluluwa kay Kristo. Dito nga sa church ay tigitig-isa lang. Hindi kita hinihingan ng marami. Kami noon ay tagtatatlo. Ang tawag namin dyan dati ay nung nasa G12 kami ay prayer of 3. Tagtatatlo kami. Pero tayo ngayon dito ay tigitig-isa lang. Hello, taas nga po ng kamay yung may PTI. Taas naman ng paa yung walang PTI. Di ba? Isa lang. Ito po ang katibayan na ikaw nga ay kaisa na ni Kristo na mag-ipon ng mga kaluluwa. Amen ba? Kung hindi ka kaisa ni Kristo na mag-ipon, nagkakalat ka, sabi niya doon sa Luke chapter 23. Di ba? Sabi niya, ang hindi ko kaisang mag-ipon ay nagkakalat. Kaya yung walang PTI, nagkakalat yan. Magkakalat yan. Minsan, yung mga inaakay mo, yan ang titisod. Amen. Hindi pwedeng mananampalataya ka, iwala kang pakialam sa mga tao sa paligid. Ito po ang mission natin. Ito po ang Great Commission ni Kristo nung umakyat sa langit. Okay? Kaya, pagdating ng Panginoon, itong mga inakay natin, yan po ang katibayan na ikaw nga ay mananampalataya. Panginoon, meron akong nadala sa iyo. Amen po ba? Sabi ni Pablo, tinututulan yung kanyang pagiging apostol, sabi niya, kayo ang katibayan ng aking pagka-apostol. Marami akong naakay sa aking pagiging apostol. Ikaw man, tinututulan ng iba yung pagiging Kristiyano mo. Ano ang katibayan na Kristiyano ka na? Minaakay ka ng tao. Are you listening? Amen po ba? Kaya ito po ang trabaho ng mga tunay na mananampalataya. Pag hindi ka pa mananampalataya, wala kang nararamdamang habag sa tao. Hindi mo pagka naglalakad ka. Ako pagka naglalakad po, mga tao, sino kaya dito? Ang nasa isip ko, lilinga-linga ako ngayon, sino kaya dito ang mga Kristiyano na? At sino dito yung mga hindi pa Kristiyano? Di ba? Alam na alam mo na pag hindi Kristiyano, papunta sa impyerno yan. Anytime, pwede silang pumunta ng impyerno. Anytime, pwede tayong mamatay. Meron naman akong kaibigan dun sa parada. Dati kong, medyo bata pa siya eh. Nagulat ako, nabalitaan ko, patay na. Yung ating, yung ninong namin sa kasal, nung isang araw ay patay din. Mga hindi na inabot ng 2026. Di ba? Kaya ang buhay ng tao, biyaya lamang ng Diyos. Kahit na may sakit ka, kung gugustuhin pa ni Lord na buhayin ka pa, mabubuhay ka. Hindi ka mamamatay. Pero yung walang sakit, kung gusto ni Lord na patayin ka na, mamamatay ka. Di ba, kinikwento ko nga yung doon sa inyo, nung nakaraang yung Sister Mirna,
Hindi po, hindi kayo. Yung tumira sa inyong ano? Mirna din ang pangalan, di ba? Yung naka na-stroke na nakahiga na. Kapatid ng biyanan ko. Di ba kwento ko na yan sa inyo? Na yun ay talagang nung nandun sa kanila, parang tingin namin mamamatay na. Minsan, isang linggong hindi kumain yon, akala namin mamamatay na. Pero alam nyo bang, yung nag-aalaga sa kanya na asawa, na malakas, nauna pa sa kanya. Yung malakas na binubuhat pa siya pagka kung saan pupunta, nauna pa sa kanya. At yung Mirna na yon, kamakailan lang namatay. Ang haba-haba na, ilang taong pang tinakbo bago ho namatay. Yung nanay ko, matanda na. Nung isang araw ay nasa hospital kami. Tuwing makakabalita siya ng may namatay, nangihina yan. Ako na susunod. Nangihina. Nung etong nakarang linggo, nanghina naman siya kasi, yun nga, yung isang tiyahing ko, namatay din. Sabi niya, ako na susunod. Sabi ko, ang buhay nasa Panginoon. Malay mo, mas mauna pa ako sa iyo. Hindi mo alam ang buhay. Ngayon, habang nabubuhay pa yan, akayin mo na makakilala kay Kristo, makarinig siya ng salita ng Diyos, kasi pag namatay yan na hindi mananampalataya, impyerno yan. Amen? Wala akong kinalaman ng relihiyon dito. Wala. Ang pinag-uusapan dito, naintindihan mo ba yung ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo? At sumampalataya ka sa kanyang ginawa na pagtubos at pagbabayad sa iyong mga kasalanan. Personal itong kaligtasan. Personal. Kaya nag-i-invite tayo yung ating mga PTI, ini-invite natin sa church, sa cell group. Bakit? Para makarinig ng salita ng Diyos nang sila po ay manampalataya din at nang maligtas. Kasi po ang kaligtasan, bakit ba tayo parang ang gulo-gulo natin? Tahimik tayo, tahimik. Okay. Wala bang nagtuturo ng bata? Sino nagtuturo ng bata? Bakit yung mga bata ay nandito sa loob? Tipunin mo lang sila dyan sa likod. Huwag yung nagkalat sila, magugulo eh. Nasaan na ba ako? Okay. So yung kaligtasan, ulitin ko, ang kaligtasan po ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, pumapasok ang pananampalataya. At pagpasok ng pananampalataya sa isang tao, saka siya tatawag sa Diyos at hihingin niya na iligtas siya ng ating Diyos na ito, na naintindihan niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen po ba? Kaya ang isang tao, kailangan makadinig ng salita ng Diyos kasi yun po ang entrance. Papasok ng langit. Walang tunay na mananampalataya nang hindi po nakakadinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya yun po ang purpose. Bakit tayo mag-i-invite ng tao? Pag nag-invite tayo, pag pinagbigyan ka ng ini-invite mo, utang na loob mo ba sa kanya na siya ay nagpa-unlock? Hindi po. Sa simula, yun ang isipan niya. Mapalad ka dahil sumama ako sa iyo. Utang na loob mo sa akin na sumama ako sa iyo. Kaya pautangin mo muna ako ng mga ini-invite eh.
Sasama ko sa iyo dyan, pero pautangin mo muna ako. Ayan. Pero once na naintindihan niya na ang kanyang pag-i-invite, naunawaan niya na, doon pa lang yan magpapasalamat sa iyo. Ako, maraming salamat po at in-invite niyo ako, nakadinig ako ng salita ng Diyos. Kung hindi pala, sa impyerno pala ako pupunta nang hindi ko alam. O, di ba? Mga kapatid? Hello. Okay. Punta tayo sa number 3. The third is, pag-usapan natin yung the importance of the wedding garment for every individuals. Ang kahalagahan ng kasuotang pangkasal sa bawat individual. O, individual ito hindi grupo, hindi kalipunan ng mga tao, kundi bawat isa. Amen po ba? Bawat individual na persona. Bakit mahalaga ang kasuotang pangkasal? Ano yung kasuotang pangkasal na ni-represent? Ang katwiran ni Kristo. Amen? Okay. Number 1. It represents salvation. The wedding garment, it represents salvation. Are you listening? Nire-representa po nito ay ang kaligtasan. Amen? Yung wedding garment, ulitin ko, ang nire-represent ito ay, kaligtasan. Okay. The garment stands for the righteousness of Christ that covers a person's sin, making them acceptable to God. Amen po ba? Are you listening? Okay, Tagalogin natin. Pakita mo yung Tagalog. Ito ay nagrepresenta ng kaligtasan. Ang ibig sabihin ng garment. Ang kasuotan ay kumakatawan sa katuwiran ni Kristo na tumatakip sa kasalanan ng tao na ginagawa silang katanggap-tanggap sa Diyos. So, nagiging acceptable ka, nagiging katanggap-tanggap ka sa Diyos once na ikaw ay nakasuot na ng katuwiran ni Kristo. Ito ang nirepresent ng wedding garment. Isaiah chapter 61 verse 10. Okay, basahin po natin ito. Si Isaiah, si prophet Isaiah noong panahon sa Old Testament, na-experience niya po ito nung siya po ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Nung siya ay puspusin ng Espiritu ng Diyos, ay nabanggit niya po ito. Sa verse 10, sabi diyan, I delight greatly in the Lord, sabi ni Isaiah. My soul rejoices in my God, for He has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of righteousness. As a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. Okay, sa Tagalog, ako ay lubos na nalulugod sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay nagagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng damit ng kaligtasan. Binihisan ako ng palabal ng katuwiran, gaya ng kasintaang lalaki na pinalamutian ng ang kaniyang ulo na parang sardote, at gaya ng kasintaang babae na pinalamutian ng kanyang sariling mga hiyas. Okay. Amen po ba? Na-experience ito ni Isaiah sa Old Testament na hindi pa namamatay si Kristo doon. Siya po ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Pagdating sa New Testament, listen, 2 Corinthians 5:21, sabi diyan sa talata na yan, God made Jesus, who had no sin, to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God.
Sa Tagalog, ginawa ng Diyos si Jesus na walang kasalanan upang maging kasalanan para sa atin, upang sa Kanya tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Amen po ba? I-describe po dito yung divine exchange. Nung mamatay si Kristo sa cross ng Kalbaryo, na wala siyang kasalanan, kinuha niya ang ating mga kasalanan at ang katuwiran niya ay ipinalit sa atin. Amen? Divine exchange. Pag sumampalataya kay Kristo, naintindihan mo ang kanyang ginawa, tinatanggap mo ang kanyang katuwiran. Kung baga, pag tiningnan ka ng Diyos, wala ka ng kasalanan. Kasi ang nakikita niya, si Kristo sa iyo. Kaya yung mga taong hindi pa tumatanggap kay Kristo, kahit anong gawin yan, pag tiningnan niya ng Diyos, ang kanyang mga katuwiran ay parang mga maruruming basahan lamang. Hindi katanggap-tanggap. To make us acceptable before God, kailangan natin ang damit ng katuwiran ni Kristo. Amen po ba? Number 2, a free gift, not by works. It is freely offered to everyone, but each person choose to accept and put it on through faith. Sa Tagalog, libreng regalo. Ang kaligtasan po ay libre. Amen po ba? Libreng regalo ng Diyos. Hindi po ito sa ating mga gawa. Amen po ba? Hello, are you listening? Ito ay malayang inaalok sa lahat, ngunit ang bawat tao ay dapat pumili na tanggapin at isuot ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Are you listening? Ephesians 2:8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sa Tagalog, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi mula sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang walang sinumang magyabang. Amen po ba? Kaya ang kaligtasan, hindi mo ito pagtatrabahuhan. Tatanggapin mo lang, ino-offer sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Ang hirap ng relihiyon kasi hindi nila ito itinuturo. Ang itinuturo nila, mga sakramento, ito mga gawin mo para maligtas ka. Oh. Yung mga tao naman minsan, nakadinig nitong hindi nila tinatanggap. Kasi waribay ka, wala na tayong gagawin. Waribay ka, wala ka ng bahagi. Gusto nila magkaroon ng bahagi eh. Kaya, marami ho ang nakakadinig nito ng salita ng Diyos, hindi po nakakamtan ng kaligtasan kasi inuuna yung katuwiran nila. May sarili silang diskarte sa buhay. Amen? Number 3, it signifies genuine faith and transformation. So the garments represents more than just an external act. It symbolizes a genuine faith that has led to a transformed life and a heart aligned with God's way. Amen po. Sa Tagalog, ito ay nangangahulugan ng tunay na pananampalataya at pagbabago. Ang kasuotan ay kumakatawan sa higit pa sa isang panlabas na gawa. Ito ay sumasagisag sa isang tunay na pananampalataya na humahantong sa isang binagong buhay
at isang pusong sumusunod sa mga paraan ng Diyos. Amen po. Romans 12:1-2. Basahin po natin. Nandiyan pa po kayo? Romans 12:1-2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true, proper worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen po. Sa Tagalog nito, basahin natin sa Tagalog para magets natin yung Romans 12:1-2. Sabi diyan, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa awa ng Diyos na ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang isang buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong tunay at wastong pagsamba Verse 2, huwag kayong umayon sa pattern o takbo ng mundong ito, kundi magbago na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Pagkatapos ay masusubok at maaprubahan mo kung ano ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mabuti na kalulugod at perpektong kalooban. Ano po ang babaguhin natin? Una, isip. Sa isang taong inabot ng biyaya ng Diyos, unang-unang nagbabago ang isip. Kaya ang dyablo po, yan ang inaagapan niya. Sabi doon sa 2 Corinthians 4:4, hindi ko na nalagay sa projector ito. Sabi po doon sa talata na yon, ang dyablo daw ay binubulag ang ating isipan. Di ba? Tayo, pagka sinabi, bulagin mo yan. Ang bubulagin yan, mata. Mata ang tutumbukin yan. Pero ang dyablo, hindi mata ang binubulag. Ano ang binubulag ng dyablo? Isipan. Kung ano-anong mga pandaraya ang nilalagay niya sa ating isipan para hindi ka makakilala kay Kristo. Pagka Biblia ang pinag-usapan, sasabihin ng mga bulag ang isipan, naku, papel lang yan. Sino ba nagsulat yan? Tao lang sumulat yan. Siyempre tao, dahil tao yung magbabasa. Kung ang sumulat nito ay manok, maintindihan mo. Di ba? Napakadami pang interpretasyon kung ang manok ang pinasulat nito kasi, di ba nung nag-aaral tayo, ang sulat mo ay mga kung saan napupuntahan, sabi ng matatanda, ano ba yung sulat mo na yun? Parang kinalahig ng manok. Di ba? Kaya kung ang manok ang nagsulat, hindi mo natin maintindihan. Tao ang pinagsulat kasi para sa tao ang Biblia. Kaya huwag kayo maniniwala, tao lang ang nagsulat. Yes, mga taong kinasangkapan ng Diyos para isulat ang kanyang salita. Amen? Kasi yung mga nagsasabi ng gayon, wala lang sila nakakausap na mababara sila ng katotohanan. Kinikwento ko nga sa inyo, nung araw, may pilosopong tao doon sa amin, tamang-tama, lamay ng patay, magdamag yon, pumunta. Nagyayabang, nagbibida doon. Mainit ako noon, nung bago ako mananampalatay, mainit ako. Hinarap ko. Nag-usap po kami mula alas 6 ng hapon, natapos kami alas 6 ng umaga. Sa haba ng diskusyon, talagang pinatulang ko. Ako ikay, walang mga pastor ang nakakasagot sa mga tanong ko. Sabi ko, wala lang pastor na pumapatol sa iyo. Ngayon, nandito ako, papatulang kita.
Total, wala naman ako magawa ngayon. Naglalamay lang tayo. Sige, mag-usap tayo. Ano ba ang mga tanong mo? Oh, tinira ko ng tinira. Oh. So, yun. So, kaya po napakahalaga na ang lahat na naimbita sa kasal na dapat nakasuot tayo ng damit pangkasal. Amen? So, ang pag-iimbita, ang tinutukoy nito ay ganyan. Ini-invite tayo sa gawain ng Panginoon. Ang Ebanghelyo ay pinapangaral, that is invitation of God. Dati sa mga Hudyo lang ito pinangaral, tinanggihan nila. Ngayon ay inilipat sa mga Hintel, ipinapangaral ang salita ng Diyos saan mang dako. Ang sabi ng Biblia, Matthew 24 verse 14, ipapangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan at maririnig ng lahat ng may tainga. Kaya di pa rinig mo yun. Pagkapos daw ito masakit na lahat ng tao, nadinig ng mabuting balita, darating na ang wakas mundo. Kaya ipapangaral ng salita ng Diyos ay panawagan ng Diyos ng tao yung balik mo sa Panginoon. Anyay ng Diyos sa lahat ng tao. Pag-abot ka ng mga mabuting balita, pag narinig mo ito, nag-iimbita ang Diyos sa iyo sa kasalan. O yung kasalan na yung busangit yun. Pagka bigyan ng Panginoon, lahat na tumanggap at nalimitan ng kasalan, ay yung pupunta. Makapin natin ang Diyos, ang Panginoon sa Kristo, magpasalan. Yung mga hindi tinanggap, may iwan sila dito. So, iniimbitahan ng lahat. So, dapat pag imbitahan kang, maagpuan ka na nagsuot ng damit pangkasalan. Pagkat kung hindi, tingnan natin sa verse 11 to 12 at 14, yung mga hindi, sa verse 11, but when the king came in to see the guest, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. O, nang pumasok daw ang hari upang tingnan ang mga panauhin, napansin niya ang isang lalaki doon na hindi nakasuot ng damit pangkasalan. So ito po ay sinisimbolo ng mga taong nakinig pero hindi ho tinanggap. Nakinig at hindi isinabuhay. Nakinig at binaliwala. Nakinig at itinakwil. So sinisimbolo po ito. Ang sabi ng hari, he asked, how did you get in here without wedding clothes? Friend, the man was speechless. Tinanong niya, bakit na pumasok dito nang walang damit pangkasalan, kaibigan? Hindi nakaimik ang lalaki. Then, the king told the attendants, tie him hand and foot and throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Oh, gapusin nyo ika. Itapon sa labas, sa kadiliman, kung saan magkakaroon ng pagtatangis at pagngangalit ng ngipin. Oh, verse 14, ito na yung talata natin kanina na binasa. For many are invited, but few are chosen. Marami daw, sapagkat marami daw ang inanyayahan, ngunit kaunti lang ang napili. Oh. Amen po ba? Napakaraming tao sa mundong ito. Ilang bilyon na ba ang population natin ngayon? Nakalimut, may statistika ko niyan kung ilang bilyon tayo. Tapos, napakaliit na porsyento lang sa mga napakaraming tao ang Kristiyano. At doon sa mga Kristiyano pang ito, pag sinuri mo, maraming Kristiyanong nagsasabing sila ay Kristiyano,
relihiyon lang, hindi totoo. Ang kanilang pananampalataya ay, umanib lang sa relihiyon. Masabi lang may relihiyon ako, pero hindi totoo sa puso ang pagtanggap kay Kristo. So silang lahat ay hindi nakadamit pangkasalan. Silang lahat pagdating ng Panginoon ay palalayasin. Yun yung sinabi ng Panginoon sa Matthew verse 7 at chapter 7 verse 21 na pagdating ng Panginoon, sasabihin ko sa kanila, lumayas kayo dito, hindi ko kayo nakikilala. Sasabihin nila sa akin, Panginoon, nangaral din naman kami. Panginoon, nagpalayas din kami ng demonyo at kung ano-ano pang katwiran nila. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Amen po ba? Hello? Are you listening? Yung outer darkness po dito na pinagtapunan ng mga tao, ito po ang eternal separation from God. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Saan po? Saang lugar ito? Walang iba kundi doon sa impyerno na pagtatapunan sa mga tao na hindi kumilala sa Panginoon. So, number 4. How does one obtain a wedding garment? So, makinig po kayo kasi titingnan po natin dito kung paano ka magkakaroon ng damit pangkasalan ang isang tao. Ang tinutukoy po natin dito ay ang kaligtasan. Amen po ba? Are you listening? Nandiyan pa po ba kayo? May pagkain tayo mamaya, kaya wag tayo mag-alala kung tayo ay konting oras lang po. Amen? Okay. Paano magkakaroon ng damit pangkasalan ang isang tao? Ang tinutukoy nating damit pangkasalan ay ang kaligtasan. Okay? Are you listening? By receiving and believing Christ. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsampalataya kay Kristo. John chapter 1 verse 12. Sabi diyan, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ngunit sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay, yun ang una. By receiving and believing Christ. Letter B, by believing the salvation is a gift of God and is receiving through faith and not from our works. Sa pamagitan ng paniniwala na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at natatanggap sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating magawa. Amen po ba? Ephesians chapter 2 verse 9 to 8. Binasa natin ito kanina, kaya lalaktawan ko na. Number 3 or letter C. By believing the true message of the gospel of Christ. Sa pamamagitan ng paniniwala sa tunay na mensahe ng Ebanghelyo ni Jesucristo. 1 Corinthians 15, 1 to 4. Basahin natin. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. Verse 2, By this gospel, you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. Verse 3, For the what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scripture, verse 4, and He was buried, that He was raised on the third day according to Scripture. Tagalog. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Sabi diyan,
Ngayon mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang ibanghelyong ipinangaral ko sa inyo, na inyong tinanggap at doon kayo nanindigan. Sa pamamagitan ng ibanghelyong ito ay naliligtas kayo kung inyong pinanghahawakan ang salita na aking ipinangaral sa inyo. Kung hindi, ang pananampalataya ninyo ay, walang kabuluhan. Verse 3, sapagkat ang aking tinanggap at ay ipinasa ko rin sa inyo ay ang pinakamahalagang aral. Ano po ang pinakamahalagang aral na sinasabi ni Pablo? Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Verse 4, na siya'y inilibing at siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Ang ibanghelyo po ay nila ang binubuo lang ng dalawa lamang. Una, sinasabi ng ibanghelyo na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ikalawa, na si Kristo'y namatay at inilibing, ngunit nabuhay na muli. Ano po ang resulta sa atin pagka ganun ang ating paniniwala? Ang resulta po nito ay kaligtasan. Amen po ba? Amen? Kaligtasan po. Romans 10:9-10. Basahin po natin dito. Sabi diyan, if you declared with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Verse 10, for it is your faith, your heart, that you believe are justified, and it is with your mouth that you profess your faith are saved. Sa Tagalog, kung ipapahayag ninyo, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya sa iyong puso na na binuhay siyang muli ng Diyos. Ano ang kasunod? Maliligtas ka. Amen po ba? Verse 10, sapagkat sa pamamagitan ng iyong puso ay sumasampalataya ka at inaaring ganap, ito po yung justified, inaaring ganap ka ng Diyos. At sa pamamagitan ng iyong bibig ay pinapahayag mo ang iyong pananampalataya at naliligtas. Amen po ba? Amen. Okay. So nawa po ay wala pong sino man sa atin ang hindi ngayong umaga ay matagpuan ng Diyos na hindi nakadamit ng garment, wedding garment. Sana po, I hope, I assume, na lahat po tayo ay maligtas. At wala pong mapahamak sa atin. Ang kaligtasan po ay simpleng pagsampalataya ng buong puso. Amen po ba? Na si Kristo ay binuhay na muli ng Diyos. Amen po ba? At naniniwala ka, sumasampalataya ka sa iyong puso na si Kristo ay namatay dahil sa iyong personal na kasalanan. I-personalize niyo po yun. Dapat ang pagkilala mo ay laging personal. Lord, kaya ka namatay dyan sa cross ng Kalbaryo dahil binayaran mo ang kasalanan ko. At hindi ka na natiling patay, nabuhay kang muli. Pagka ito daw ang pananampalataya mo, ikaw daw ay maliligtas kung sumasampalataya ka ng buong puso. Yan po ang ibanghelyo na ipinangaral ni Pablo. At ngayong umaga ay ipinapangaral ko rin sa inyo. The same gospel, the same good news na narinig ninyo. Pareho. Na kung iyan ay iyong sinampalatayanan, saligan, batayan ng iyong pananampalataya, diyan nakasalig ang pananampalataya mo, at pinanghawakan mo yan ng buong puso, kahit na anong mangyari,
ikaw po ay ligtas na. Ang sabi ng Bible, yan ang sabi ng Bible. So hindi tayo mga hawakan sa ano pa mang tradisyon, ang paniniwalaan natin yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita. So 3 bagay ang ating pinag-usapan dito sa ating talata. The parables, context, and meaning. Number 2, the wedding garments, meaning. Number 3, the importance of the wedding garment for every individuals. Ngayon po, dako na tayo sa life application. Kasi po, pag nakinig ka ng salita ng Diyos at walang life application, kulang. Kailangan may life application. Ano po ang life application natin dito sa ating pinag-aralan ngayong umaga? Number 1, accept the invitation. Are you listening? Tanggapin mo ang paanyaya. Don't let your pride keep you from accepting the free gift of salvation offered by Christ. Sa Tagalog yan, tanggapin ang imbitasyon. Tanggapin mo ang panyaya ng Diyos. Huwag hayaan ang iyong pagmamataas na humadlang sa iyong pagtanggap sa libreng regalo ng kaligtasan na inialay ni Kristo. Amen po ba? Yan po ang una. You need to accept the invitation of God. Pagka narinig mo ang ebanghelyo na pinapangaral, God invited you. Amen? Inaanyayahan ka ng Diyos. Then, receive the invitation. Personally. Amen po ba? Receive that invitation from God. Napakapalad po natin sa dami ng tao, ikaw ay narito. Amen? Sa dami ng tao sa pandi, ikaw ang narito. Sa dami ng tao sa libtong, dito ikaw ang narito. You hear the invitation from God. Huwag mong sayangin ito. Amen po ba? Accept the invitation. Number 2, check your clothing. Amen po ba? Are you relying on your own rag cloth of self-righteousness or having you put on the wedding garment the righteousness of Christ? Sa Tagalog, suriin ang iyong kasuotan. Umaasa ka ba sa iyong sariling basahang kasuotan ng katwiran sa sarili? O nakadamit ka na ba ng damit pangkasal ang katwiran ni Kristo? Are you clothed the righteousness of Christ? Nakadamit ka na ba? Sinabi ko na kanina, ng paraan para ikaw ay matagpuang nakadamit pangkasal ay sumampalataya ka ng buong puso na si Kristo ay namatay sa cross ng Kalbaryo at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Na sumasampalataya ka na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at hindi dahil sa ating mga gawa. Tinanggap mo na ba ang Panginoon at sumampalataya ka sa iyong puso na siya nga ang iyong tagapagligtas? Then, sabi ng Bible, ikaw ay ginagawang anak ng Diyos. Amen po ba? Sa pamamagitan ng ganon na paraan, matatagpo ang kanya nakadamit pangkasal. Amen? Number 3, na life application, live as a guest clothed with a wedding dress. Live according to the will of the Lord, humble, compassionate toward those who are not yet saved,
serving God faithfully through the ministry, so that you will not be ashamed at the return of Jesus Christ. Sa Tagalog, mamuhay bilang bisita na nakadamit pangkasal. Mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, magpakumbaba, nahabag sa mga taong hindi paligtas, naglilingkod ng tapat sa Diyos sa pamagitan ng ministry nang hindi ka mapahiya sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. So kung tumanggap ka na sa Panginoon, totoong sumampalataya ka, then gamitin mo ang buhay mo. Maglingkod sa Panginoon through the ministry. Walang naglilingkod sa Panginoon na hindi po pasok sa ministry ng Diyos. Sapagkat ang ministry, dinisign niya ng Panginoon para pagdausan ng mga tunay na Kristiyano para maglingkod sa Kanya. Magkaroon ka ng kahabagan sa iba. Ginagawa natin ito. Mag-invite tayo. Kaya nga may mga PTI tayo. Amen? Okay. Ano ang big idea po natin ngayong umaga? Ang big idea po natin, in Christ, I am certainly wearing a wedding garment, and I am sure that His calling to me will not be in vain. Amen po ba? Kay Kristo, nakasisiguro ako na nakasuot ako ng damit pangkasal. At sigurado akong hindi mawawala ng kabuluhan ang Kanyang pagkatawag sa akin. Amen? Praise God, praise God. Sapagkat ang sabi ng Panginoon dito sa verse 24, sa verse 22, verse 14, for many are invited, but few are chosen. Marami ang inanyayahan, ngunit kaunti ang napili. Sana doon sa konting napili, kasama ka. Amen po ba? Marami nga sila, hindi naman pinili. Doon sa konti, mapabilang tayo doon. Amen po. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos ngayong umaga. Tayo po ay tumayo at tayo ay muling manalangin sa Panginoon. Let us bow our head. Pwede bang iyuko mo ang iyong ulo at tayo po ay mananalangin sa Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, sa ngalan po ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, at sa gabay at pagsama mo ngayong umaga, Banal na Espiritu, marami pong salamat sa iyong salita na ngayong umaga ay aming nadinig. Naunawaan po namin ang iyong panawagan sa pamamagitan ng iyong ebanghelyo na ipinapangaral hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa buong mundo. Sapagkat ang sabi mo sa iyong salita, ipapangaral ang ebanghelyo upang madinig ng lahat ng mga tao sa buong mundo. At pagkatapos nito, darating ang wakas. Panginoon, maraming salamat sa biyaya mo sa amin ngayong umaga. Nang iyong salita, ang ebanghelyo ng kaligtasan ay aming nadinig. Huwag nawa itong masayang, Ama. Matagpuan mo nawa kami ngayong umaga na totoong ligtas na, totoong nadamitan, Panginoon, ng damit pangkasal na walang iba kundi ang kaligtasan. Ang katuwiran mo, Panginoong Jesus, na isinuot sa amin mula nang kami ay sumampalataya ng buong puso sa iyo.
na ikaw ay namatay sa cross ng Kalbaryo upang bayaran ang aming mga kasalanan. At ikaw ay inilibing, ngunit sa ikatlong araw, ikaw ay nabuhay. Sabi ng iyong salita, kapag ang pananampalataya namin ay nakabatay sa Ebanghelyo mo, Panginoon, kami ay ligtas na. Salamat po sa mga katotohanan ito, sapagkat ngayong umaga naunawaan namin at narinig ang mga bagay na ito. Nawa, nung sabihin mo na marami ang inanyayahan, ngunit konti ang napili, dalangin po namin, Panginoon, dun sa konti na yon, mapasama po kami. Mapasama po kami, Ama. Salamat sa ngayong umaga. Salamat sa biyaya mo na marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin ko po sa lahat na hindi masayang ang mga salita mong ito sa aming buhay. Salamat po sa biyaya mo. Pinagpala mo na ang iyong salita sa aming mga buhay at kami po ay nananampalataya na ito ay naipangaral sa lugar na ito. Sabi mo sa iyong salita, hindi kumakawala ang iyong salita sa iyong bibig na walang ginagawa sa aming buhay. Panginoon, ngayong umaga, we blessed and highly favored, Panginoon, sapagkat alam po namin na gumawa, kumilos ang iyong salita sa aming mga buhay upang kami abutin sa iyong paanyaya, Panginoon, ngayong umaga. Yes, Lord, we claim the salvation through Christ, through faith. Kiniklaim po namin ito sa aming mga buhay. At ito, O Diyos, ay padadaluyin namin para sa iba. Gagamitin namin ang aming mga buhay para daluyan ng pagpapala mong ito para abutin ang aming kapwa. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen.